Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marisa Nagdabal Sain. At sa ngayon ay ating tatalakayin ang karugtong ng ating paksana, ang mga kultural na grupong kasapi sa Kaamulan Festival. Ang isa rito ay ang Matigsalong. Ito ay isang pangkat etniko mula sa Bukidnon, particular sa lambak ng Tigwa Salug sa San Fernando. Ang pangalan nilang Matigsalog ay nangangahulugang mga tao sa Ilog Salog. Kilala sila sa kanilang natatanging pananamit. Ang mga kalalakihan ay nakasuot ng maikling masikip na pantalon hanggang tuhod at may telang pamugong o turbante na may palamuti, tulad ng beads at buhok ng kambing o kabayo. Tinatayang may populasyon silang higit sa 146,500. Samantala, ang tribong Talaandig ay isa sa mga katutubong pangkat na patuloy na nagsusulong at nagpe-preserba ng kanilang kultura, paniniwala at tradisyon sa kabila ng pag-usbong ng modernisasyon. May populasyon silang higit sa 100,000 at matatagpuan sa paligid ng bundok Kitanglad. Ang kanilang pangunahing Diyos ay si Magbabaya na pinaniniwalaan nilang tagapangalaga ng kalikasan at nagbibigay ng kaayusan sa kanilang buhay sa aspeto ng lipunan, politika at kabuhayan. Isang halimbawa ng pagpapanatili at pagpapayabong ng kanilang kultura ay ang soil painting. Ito ay sinimulan ni Dato Vic Migketay o Wayway Saway. Itong si Dato Vic is mas kilala sa tawag na Wayway, isang dato ng Talaandig. Ginagamit nila ang makukulay na lupa bilang pangunahing material para sa pagpipinta. Hinaluan ng white glue bilang binder. Tinuturuan niya ang kabataan ng kanilang tribo na gamitin ito at nagwawagi pa ang mga ito sa mga kompetisyong regional at nasyonal. Bukod sa pagpapahayag ng kanilang sining, nakatulong din ito sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Kabilang na rin dito ang Tigwahanon. Ang pangalan nilang Tigwahanon ay nagmula sa salitang guwa na nangangahulugang scattered o magkakahiwalay, at sa ilog ng Tigwa na siyang lugar na kanilang tinitirhan. Sila ay matatagpuan sa munisipalidad ng San Fernando at sa mga hangganan ng Davao del Norte. Kasapi nila ang mga lalawigan ng Agusan del Norte, Bukidnon, Agusan del Sur at Misamis Oriental. Tinatayang may 36,128 katao ang grupong ito. Kabilang din dito ay ang Umayamnon. Nakatira sila malapit sa ilog ng Umaran sa Bukidnon. Kilala sila bilang mahinhin, matatag magdesisyon at may kasanayan sa kagubatan. Sila ay may katamtamang tangkad, prominenteng panga at mga buto sa pisngi o cheekbone. Kilala sila sa paggawa ng butil o beadworks bilang palamuti sa kanilang katawan tulad ng ginakit at inaboy o mga kwintas, suning o handbag ng lalaki, at binuklad o pulseras. Umaabot ito sa 101,906 katao ang dami ng populasyon nito. Ang lahat ng mga grupong nabanggit ay lahat ng ito ay sumasali sa Kaamulan Festival. Dito naman tayo sa ilang mga kasanayang kultural. Ito ay tumutukoy sa kultura at mga kasanayang espiritual ng mga tribong Manobo sa Bukidnon, na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa kanilang kalikasan, pananampalataya at komunidad. Ang mga kasanayang ito ay ginagawa nila sa loob ng isang buong taon. Una ay ang tinatawag nilang pangampo. Ito ay isinasagawa sa tuwing buwan ng Enero, kung saan sila ay nananalangin sa kanilang Diyos na si Magbabaya. Layunin nito na protektahan ang 7 mahahalagang elemento ng mundo. Ito ay ang lupa, tubig, punong kahoy, apoy, hangin, tunog at paniniwala o tradisyon. Ang paraan ng pagprotekta nila rito ay ang paggamit nito sa tamang paraan. Pangalawa ay ang panagulilay.
Ginagawa nila ito tuwing Marso. Humihiling sila o nagdarasal sila na umulan para sa kanilang pananim. Mahalaga ito para sa masaganang ani. Kapag sila ay humihingi ng pahintulot na magtanim ng mga halamang pagkain kay magbabaya, ay nagsasagawa sila ng seremonya na tinatawag nilang salangsang. Pang-iibasok naman ay ito ay ang pagsamba nila bago at pagkatapos ng pagtatanim. Ang pagsamba na ito ay nangangailangan ng 3 manok na kulay puti, pula at dilaw. Ang seremonya ng panangga o proteksyon sa kanilang tanim ay tinatawag naman na layag-layag. Ang talabugta naman ay ang taunang ritual ng pasasalamat sa masaganang lupa, at lahat ng ito ay ginagawa nila kung sila ay nagtatanim. Pangatlo naman ay ang lagong. Isang pasasalamat sa mga biyaya mula kay magbabaya, kabilang ang pagdating ng mga bisita. May tula o musikang ritual na isinasagawa bilang pagbati sa mga bisita. Ginagamitan ito ng mga malalalim na wika ng Higaonon, kung saan tanging mga eksperto lamang ang nakakaunawa nito. Tinatawag din nila ang gawaing ito na limbay. Ang pang-apat naman ay samayaan, isang ritual ng buong komunidad tuwing Oktubre o katapusan ng taon bilang pasasalamat sa kapayapaan at matiwasay na pamumuhay. Hinihingi rin nila ang mabuting kalusugan at kabutihan ng buong tribo. Ito ay masayang pagdiriwang na may kasamang kanta. Ang panlima naman ay ang pangapar, pagpupulong ng mga manggagamot para itaboy ang sakit sa panahon ng epidemya. Sa ritual na ito ay nag-aalay sila ng pagkain, hayop, prutas, tabako at mama sa kanilang bathala. Kandulian naman ang tawag sa kanilang ginagawa kung may sakit ang isang kasapi ng tribo at may alay na pagkain. Kaliga naman ang 9 na araw na pagdarasal sa pamamagitan ng sayaw at kanta na tinatawag na dugso. Sa 9 na araw, naghahandog sila ng banal na baboy o 5 banal na manok. At sa ngayon ay dadako naman tayo sa mga katutubong instrumento. Ang musika ay mahalagang bahagi ng kultura ng mga katutubo. Isa ito sa mga paraan ng pagpapahayag ng damdamin, pakikiisa sa komunidad at pagdiriwang ng mahahalagang okasyon gaya ng kasalan, sayawan o relihiyosong seremonya. Ang agong ay isang malaking instrumentong gawa sa tanso at karaniwang hugis sombrero. Ginagamit ito bilang pantawag sa mga miyembro ng komunidad. Halimbawa, kung may pulong o pagtitipon, tumutunog ito kapag hinahampas gamit ang patpat. Ginagamit din ito sa sayawan at palabas. May katulad din itong mas maliit na bersyon na bahagi ng kulintang na ginagamit ng mga grupong Muslim sa Mindanao tulad ng Maranao, Maguindanaon at Tausug. Ang tambol naman ay instrumentong perkusyon na gawa sa kahoy at balat ng hayop tulad ng kambing o baka na binanat at nilagyan ng sakra sa ibabaw upang hindi matanggal ang balat nito. Hinahampas ito gamit ang isang patpat upang tumunog. Karaniwan itong ginagamit tuwing festival o pagdiriwang upang bigyang enerhiya ang mga pagtatanghal. Ang bantola naman ay isang instrumentong gawa sa kawayan. May mga butas ito sa gitna na may nakalagay na isang string. Kapag pinaghahampas ito habang sumasayaw, lumilikha ito ng kakaibang tunog na nagdadagdag aliw sa sayaw. Ang saluray na may halos kapareho ng bantola, ngunit mas komplikado ito dahil may 8 kwerdas o string na tumutunog kapag pinapatunog. Gaya ng bantola, ginagamit din ito tuwing pagdiriwang bilang bahagi ng pagsasaya. Ang kutyapi o kudyapi, isang tradisyonal na instrumentong kahawig ng gitara. Mahaba ang leeg nito at may 1 o 2 kwerdas. Kinakaskas ito gamit ang daliri upang lumikha ng tunog.
Madalas itong ginagamit sa pag-awit at pagsasayaw ng mga katutubong mananayaw. Ang kudlong naman ay katulad din ng kutyapi, pero mas malaki ang katawan. Gaya ng kutyapi, mahaba rin ang leeg nito. Isa rin itong uri ng string instrument na ginagamit sa katutubong musika. Ang kuratong naman ay isang instrumentong perkusyon o pampalakas ng ritmo o tunog. Gawa ito sa buko ng kawayan at may rektangulong hugis sa dulo. Pinapatunog ito gamit ang patpat. Karaniwang ginagamit ang kuratong bilang transmisyon ng mensahe. Halimbawa, kung may bisita o mahalagang balita, nagiging koda o mensahe ito para sa ibang kasapi ng tribo. Ang palala naman ay isang uri ng plauta na may 8 butas at hinihipan sa dulo ng kawayan upang tugtugin. At mayroon din namang palandag na kung saan kahawig ito ng plauta ngunit walang butas sa tagiliran. Gumagawa ito ng malinis at klarong tunog. Ang kubing naman ay isang manipis, mahaba at makitid na piraso ng kawayan na may maliit na butas. Ang tunog nito ay nagmumula sa pag-ihip at may iba't ibang tono. Ang talapak naman ay kalahating hiwa ng kawayan at isang manipis na piraso pa ng kawayan na pinagtapat at parang tunog ito ng palakpak. Ginagamit ito tuwing nagtatanim ang mga magsasaka. Ang lantoy naman o badtek, isa ring instrumentong may 3 butas at ginagamit sa pamamagitan ng pag-ihip gamit ang bibig. Katulad ito ng pulendag, ngunit mas maliit nga lang itong lantoy. Mayroon din silang tinatawag na leadpad. Ito ay tinatakpan ng balat ng hayop tulad ng usa. Ito rin ay isang uri ng tambol na gawa sa manipis na kahoy. Ang lahat ng instrumentong nabanggit ay makikita sa isang festival sa Bukidnon na tinatawag na Kaamulan Festival. Ang mga ito ay nagpapatingkad at nagpapabukod tangi sa mga ritual at selebrasyon sa Bukidnon dahil ang mga ito ay yari sa likas na materyales gaya ng kawayan at kahoy. Ang lahat ng ito ay napakahalaga sa mga taga-Bukidnon. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig.